Hi guys, may class cancellation na naman dahil sa bagyo. Pero hindi natin hahayaang mahinto ang learning. Mula dito sa banal na bundok sa San Miguel, Bulacan, welcome to another video lesson explainer. This is your Tata Glino, and for today's video, we're gonna talk about the barriers to communication. Communication is about exchanging thoughts, ideas, and opinions para magkaintindihan tayo. Pero minsan, kahit anong effort, nagkakaroon ng communication breakdown. Parang nag-send ka ng meme tapos hindi na-gets. Transaction failed. Bakit? Dahil sa barriers. The first one is physical barriers. Physical barriers are the environmental condition na nakakaapekto o nakaka-distract sa communication. Imagine, kausap mo yung friend mo, pero ang ingay ng karaoke sa kapitbahay. Wala na, di mo na narinig. Parang yung mga tricycle na struggle ko kahapon. The next one is psychological barriers. Ito yung mga mental or emotional issues na gumagambala sa atin. Like kung mahihain ka, may trauma, o sobrang kaba sa stage. Kahit gusto mong magsalita, minsan hindi mo na magawa. Kasi may fear or depression. Kaya importante ang confidence. Ang cultural barriers naman is yung differences sa beliefs, traditions, and customs. For example, iba-iba tayo ng manners of dressing or speaking. Kung hindi tayo open-minded, magiging conflict siya. Kaya, respect is key. Next is linguistic barriers. Linguistic barriers are about language differences. Like kung iba-iba tayo ng dialect or accent, or kung gumagamit ng jargons na hindi lahat gets. Halimbawa, yung technical terms na pang-engineering, tapos yung kausap mo hindi naman engineer. Confusing siya. Sama na natin sa discussion ang three kinds of noise: external, internal, and semantic noise. External noises are the distractions from the environment. Like yung mga tahol ng aso kanina, or yung maiingay na tricycle kahapon, or yung ibon na yon ang ingay. Ano ba yan? Kahit gusto mong makinig, nadadala ang attention mo sa ibang bagay. Ang internal noise naman are the thoughts and feelings mo mismo. Like kung may away ka with a friend, or kung takot kang magsalita sa class. Kahit clear ang message, hindi mo siya ma-process. Kasi distracted ka emotionally. And finally, semantic noises. Ito yung confusion sa meaning ng words. Like kung mali ang grammar, or technical jargons, ang yabang kasi. Charot. Or idiomatic expressions na hindi lahat nakakaintindi. Halimbawa, may nagtatanong, who cut the cheese? Tapos nagtaas ka ng kamay, nakakahiya ka. So class, tandaan, communication is powerful. Pero maraming barriers, and our job is to minimize these barriers para mas maging effective ang pag-uusap. Tignan nyo, nakarating pa ako dito sa banal na bundok para lang sa better and clear communication. Tandaan, clear communication is equal to better relationship. May nakapakan tayong jackpot na ko po.